Hello everyone, it's me again, Burntam, JWTV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon ulit tayong ilalagay kay Black Mamba sa Griffin 180 natin. Pero shoutout muna natin lahat ng mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa lahat ng mga users ng Euro Griffin 180 natin. Shoutout muna natin yung main page natin sa Facebook, Euro Griffin 180, headed by our boss admin EI, at sa mga chapter natin sa Baguio chapter, Cavite chapter, Nueva Ecija chapter, Iloilo chapter, at dito sa atin sa Pangasinan chapter. Siyempre, huwag natin kalimutan, Anos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Ayan, sa lahat ng mga nagtatanong sa YouTube channel natin at sa Facebook page natin, mga nagmi-message, personal message natin, Boss Burntam, ano pa yung pwedeng ilagay natin na coolant? Itatap up namin yung radiator namin. Ano yung tamang coolant na ilalagay? Kung yung coolant ba na kulay green, blue, pink, or red. Okay? So ito na yung kasagutan mga ka-DIY. Kayo maglilipat ng channel dahil short vlog lang to. Yan, according sa manual, page 15 yata to. So ayan, buksan natin. Page 15. 18. Ayan, yan, page 18. So nakalagay dyan, walang nakalagay kung anong coolant, kung anong kulay ng coolant ang ilalagay natin. So ang nilagay lang niya, dapat ang recommended contains ethanol without silicate coolant, water label, diagram of coolant. Yan, so ito yung water tank reservoir natin or coolant reservoir natin. It is recommended you go to authorized distributor to replace a coolant and be sure to vent. So ang sabi niya naman dyan, dalhin mo daw sa kasa. Pero sa akin kasi, siyempre marami na rin tayong experience. May mga sasakyan din tayo na binablog. Alam ko naman yung proper procedure kung ano yung pwedeng ilagay natin ng coolant. Okay? Sa pagdating sa 4 wheels kasi, ang Honda, either blue or green. Sa Toyota, pink or red. So ito, napansin naman natin nung binuksan natin yung radiator natin ay kulay green sa ibabaw. Okay? So, yung pagre-replace ng coolant, yung pagdi-drain po nito, mga ka-DIY, sa Euro Griffin alone is every 12,000 km or 1 year. Okay? So, whichever may come first. Okay? So, ayan naman tayo. Ang gagawin lang naman natin ay magta-top up tayo. So, ayan, meron tayong ilalagay at ang ginagamit po talaga natin ay Prestone. Kaya lang, wala pong available na Prestone. So, nag-switch tayo sa Bic. So, kulay green po yung ilalagay natin ng coolant. Okay? Pang top up lang po ito, pero 1 liter na to sa halagang 350 pesos, depende na lang po sa seller kung mura or mahal. So tropa natin kaya naibigay ng 250. Shoutout natin Boss Dance Auto Supply sa San Carlos City, Pangasinan. So yan, buksan natin. Paano ba mag top up? Make sure na hindi mainit yung makina. Pag galing ka ng biyahe, palamigin mo muna, or mas maganda pag bago mo gamitin. So ito yung radiator natin mga ka-DIY, naka-open na siya kasi nailagay na natin to, pinagwapo na natin. So shoutout sa sponsor natin. Yan, binigay lang po yan ni Boss Ryan Tamundong. Yan. Tapos ito, naka-ERM tayo na rod cap cover. So ganyan lang twist nyo. So dito top up natin. Ano mga ka-DIY, actually ano to, 2 months pa lang yung motor natin, 1,400 km pa lang yung takbo. Ano po ito mga ka-DIY, for the sake of vlog, hindi po talaga tayo magta-top up. Ang ginawa ko, nirelease ko na dito sa drain plug. Yan o, pag makita ninyo, kulay green. Yan, pakita mo. Kulay green po yan mga ka-DIY. Nag-release po ako ng konti para mapakita lang sa inyo kung paano mag-top up. Ibig sabihin po ng top up ay dadagdagan mo. Hindi naman to nauubos mga ka-DIY. Matagal bago maubos to. Okay, lagi mong i-check to. Kaya pakita mo. Yung labi, madilim. Yan, kulay green po yan mga ka-DIY. Makikita ba? Kulay green. Di ba? Kulay green. So, pag magta-top up ka, syempre dapat maimbudo. So, syempre, ayan, gagamit tayo ng funnel. Bagong bili natin yan. Lagay ko na yung link. So, maganda to. Pang oil, pang gas, pwede. Kasi, stretchable. Tapos, yan, so, adjustable. So, ganyan, ang paglalagay. Actually, mga ka-DIY, pwede kang mag-top up dito. At, dito mismo, papakita natin sa inyo kung paano mag-top up dyan. May label po yan. Yan nakalocate yung tank reservoir o reservoir. So yan, lagay na natin. Yan ang nilalagay po natin. Ang ginagamit natin ay ready to use. Okay? Disclaim ko lang po, hindi po ako gumagamit ng puro o yung pure. Ang ginagamit ko po ay ready to use or yung tinatawag na pre-mix. Ibig sabihin, may ratio po kasi yan, 50 to 50 or 60-40 ganun. So ang gamit ko para safe, ready to use na kasi na-mix na yan sa tamang ratio. So yan mga ka-DIY, all seasons po yan. Tapos made in Japan po yan, 1 liter. Long life coolant by Bic. Okay?
So yan no, Japanese pa yung ano. Ang ganda ng seal niya, ibig sabihin to original talaga. So top up natin mga kadeway. Yan. Umapaw na nga yan actually. Pero okay na yan mga kadeway. Tapos sarado natin yan. Kunti lang yung nabawas oh. Masyado na. Di ba aapaw naman yan. Tatapon naman yan. So dapat hindi gano'n na. Dapat yung sa bungad lang. Ganyan dapat. Bungad lang talaga. Huwag mo nang papawin dyan. Kasi matatapon lang. So lalak natin yan. Tapos dito naman tayo pupunta. Lagi nyo rin i-check dito sa coolant reservoir. So yan. Tanggalin nyo tong ano ng rubber ng footboard. Tapos i-check nyo dito. Yan. May certain level po yan. May upper at lower. So dapat doon sa high and low, sa high before high. Okay? So check natin. Kita ba? Ayun, meron pa naman. So pwede naman nating tapapan lang yan. Dapat hindi natin paapawin yan. Okay? Ganyan din po ang pagtatapap dito. Kunti lang din. Oh, maliit lang kasi yung butas mga kadeway. So ayan, okay lang yan. Para hindi na masyadong umapaw. Mas maganda kasi meron siyang allowance para hindi bumulwak yung coolant dito. Kasi dyan lang po yung tapunan. Pagka masyado nang mainit dyan, yung pressure dyan pupunta dito. At pag lumamig na to, napalamig na ng fan at ng hangin, yung radiator natin, yung malamig dito, ibabalik naman na dyan. So ganyan yung function nito. Pag maubos yung dito hihigupin niya, ibabacuum niya yan. Yan yung purpose nito, yung valve saka yung spray. Okay, so ganyan lang po. Sarado nyo to, ibalik nyo to. Ganyan lang po ang magtatap up. Kaya make sure na bago kayo mag-ride, short ride man yan or lalo na sa long ride, lagi nyo i-check. Actually, ang laging i-check mga kadeway dito. Ito kasi hindi naman to naubusan lagi. Make sure na dito. Kasi pagka mag-tap up ka dito, dito pala hindi mo nakikita na hanggang dito na lang yung tubig. Eh, one roll lang naman po ito. Kunti lang yung laman yan. Pag maubusan to, overheat yung makina mo. Okay? So, ganun lang po yung pagtatap up mga kadeway. Dito naman mga kadeway, any brand can do. Kahit anong brand yung gamitin mo, basta premix or ready to use yung ilalagay mo, itatapak mong ulan. Okay? So sa akin, ito kulay green. Kasi yun ang nakita ko, kulay green. Kung kulay pink o red, yun din ang ilagay mo. Okay? So ayan mga kadeway, hoping na nasagot ko yung mga katanungan ninyo kung anong pwedeng kulan at kung paano mag-top up at kung ilang kilometers or taon bago magpalit or mag-flashing ng radiator kulan natin. Every 12,000 km or 1 year. So ayan mga kadeway pala, kung gusto nyo lang naman na magpalit or mag-flashing ng kulat nyo sa radiator, ito po yung drain plug. Yan. So may markings po yan, factory setting po yan na kung saan dyan yung itatapat para mas nagsara ng mabuti or maayos. Okay? So, pero para sa akin na naman, opinion ko, mas gusto ko na mag-drain dito kasi ito, mamaya sa katagalan maupod yung dito kasi plastic lang po ito mga kadeway at plastic lang din po ito, baka mag-crack. Okay? Or baka maupod. So dito, may clamp dito, may hose, pwede mo siyang i-drain dito. Okay? So ganoon lang po mga kadeway, either dito ang drain plug or dito mismo sa clamp, tanggalin mo para dito ka mag-drain. Safe pa, hindi dito na baka masubrahan mo ng higpit, maupod dito. Flower po yung type nito flower type. Star. Yan. Star pala, star. Sorry po, star po pala itong design niya. So mahirap po na tools yan. Alangan naman dito. O di masasayang yung nito. Magagasgas. O, diba? So, gano'n lang po yung diskarte. Dito na lang po mga kadeway. Okay mga kadeway, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, share mo to, mag-comment ka at mag-like and follow ka sa Facebook page at sa YouTube channel natin. Lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, share is caring. So ayan, maraming salamat. To God will be the glory and burn times. Sa inyo.